Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Sa trending and viral news, Nano Banana AI kinaaaliwan sa social media. Nakakita ka na ba ng 3D figurine na parang laruan na trending sa social media? Ang tawag dito ay Nano Banana AI Generated Action Figure Style Images gamit ang Google Gemini at AI Studio. Kompleto ito sa display stand, packaging at design mockup. Unang lumabas sa LM Arena, opisyal na itong inilunsad bilang Gemini 2.5 Flash Image. Mabilis itong sumikat dahil sa realistic at nakakaaliw na itsura, kaya maraming netizens ang gumawa ng sarili nilang collectible figures na parang galing sa anime o game conventions. Bagamat patok online, may ilan pa ring mas pinipili ang tradisyonal na paggawa ng figurines dahil sa personal na halaga nito. Sa paghalo ng digital at artistic expression, ipinapakita ng Nano Banana kung paano hinuhubog ng AI ang hinaharap ng sining, at kung paano natin nakikita ang ating sarili, maging ang ating creativity. Samantala, PBBM ipinagmalaking inulat power supply ng Siquijor na ayos na. Ipinagmalaki na inulat ni PBBM na ang problema sa power supply ng Siquijor na ayos na. Ayon sa Pangulo, okay na ang supply at ang kailangan na lang ay ayusin ang sistema sa sandaling magkaroon ng power outage sa isang lugar, ay maaari nang mag-shift ng supply source mula sa ibang power plant. Tiniyak ni Pangulong Marcos na buo na ang supply ng kuryente sa Siquijor matapos ang ceremonial switch on ng 17.8 megawatt New Siquijor Diesel Power Plant sa Larena, Siquijor na may sapat na kapasidad at reserba upang maiwasan ang brownouts. Sinabi ng Pangulo ang Prosilco o ang Provincial Electric Cooperative of Siquijor Incorporated ang magpatakbo ng supply ng kuryente sa probinsya. Ikinalugod ng Pangulo na ideklara na buo na ang power supply ng kuryente sa Siquijor. Kinilala naman ng Pangulo ang Department of Energy, National Electrification Administration at Energy Regulatory Commission sa naibalik ng maayos ang supply ng kuryente. Sa iba pang balita, Blood Moon tinabangan sa iba't ibang panig ng mundo. Tinabangan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang pagkukulay pula ng buwan dahil sa total lunar eclipse. Nagsimula itong matunghayan ng pasado alas 11 ng gabi nitong September 7 hanggang alas 4 ng umaga nitong September 8. Nagkulay pula o alakulay dugo ang buwan kapag dumaan ang buwan sa anino ng mundo. Sa Pilipinas, ay maraming mga Pinoy ang nadismaya dahil sa makapal na ulap na tumakip sa buwan, habang sa Pag-asa Astronomical Observatory sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City, ay mayroong mga nag-abang at nakita nila ang buwan gamit ang ilang mga instrumento. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.